Good morning po mga kapatid. Okay po. Sige po. For the last 6 weeks, kung mapapansin niyo po, tungkol sa banal na espiritu yung ating pinag-aaralan. So, kung maalala niyo po, yung unang topic, buwan ng April, ang Kristiyano at ang banal na espiritu, tama po ba, Ate Sel? Naalala ko po kasi si Ate Sel eh. Or, tama po, no? Tapos si Ate Sita, second Sunday ng April, kailangan natin ng banal na espiritu. And then talastasan, nung third Sunday ng April, last Sunday ng April, si Kuya Ross, ang gawa ng banal na espiritu. Then first Sunday of May, si Apprentice Elder Jess, huwag hadlangan ang banal na espiritu. And then, just last Sunday, part 2, huwag hadlangan ng banal na espiritu, si Pastor. And ngayon, yung ating pag-aaralan ay, yan. Gusto po ba natin ng ganyan? I am living my dream. Kumikita tayo ng pera, nag-e-enjoy tayo, we're enjoying our life, we're having a good time, and merong nag-propose for marriage. Para sa iba, yan yung picture na I am living my best life. Pero sa isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, sa isang Kristiyano, paano niya ilalarawan na I am living my dream? I am living my best life. So, yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatang buhay sa banal na espiritu. Or, sa English po, life in the spirit. Ito po ay part 1. May part 2 po tayo next Sunday na itutuloy po ni Ate Sara. So, bagamat part 1, nawa po, mas mabilis kasi 1 point lang yung ating i-discuss, pero alam nyo naman po, yung unang puntos lagi, yun yung pinakamahaba. Buhay sa banal na espiritu. Malimit po nating marinig ito. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Kung maalala nyo po, sa Day of Pentecost, si Apostol Pedro, nung siya'y nangaral sa mga Hudyo, na-convict sila sa pangangaral ni Apostol Pedro. Ano ba yung pangangaral ni Apostol Pedro sa Day of the Pentecost? Kung iso-short, paikliin ko siya, no? Ang sinabi ni Apostol Pedro, kayo ang pumatay sa Mesiyas. Kayo ang nagpapako sa kanya sa krus. So they were cut to heart and they were convicted. Kaya sila ay nagtanong, no? Sa huling or sa end ng preaching ni Apostol Pedro, yung audience niya asked him the most logical question. And ano po yung most logical question na tinanong nila? Ay, nagkamali kami. Anong gagawin namin? Yun po yung tanong nila because they were convicted by the Holy Spirit. So makikita natin doon, kapag ang banal na espiritu ay nag-convict, there is a call to act. Merong call to action. Kaya nagtanong sila. Tinanong nila si Apostol Pedro, anong gagawin namin? To which Peter replied, sabi niya, pagsisihan ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Make the promise to God na tatalikdan nyo iyon, magbabalik loob kayo, and then, para patibayin nyo iyon sa Diyos, para patibayin ng isang tao na nagpasya na tumalikod siya sa kanyang mga kasalanan at siya'y nagbabalik loob sa Diyos. Ano po yung patibay? Kailangan niyang magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magpabautismo sa tubig. As evidence, para patibayin na tunay nga siyang nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus. And then, may kasunod po yun. No? Pagkatapos na tumalikod sa kasalanan, pagkatapos na magbalik loob sa Diyos, pagkatapos na patibayin ang pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig, sabi ni Apostol Pedro, you will receive the gift. Singular, not the gifts. The gift
tatanggapin ninyo ang kaloob. Sino po yung kaloob? Sino po yung kaloob? Ang banal na Espiritu. Tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Hindi po, tatanggapin nyo ang spiritual gifts. No, hindi po. Tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Ang tinutukoy po ni Apostol Pedro ay ang Holy Spirit mismo. At iyon po yung promise, no, sa kanila. At ngayon po, si Apostol Pablo, ibinabalik niya ito doon sa mga taga-Roma, sa mga sinulatan niya sa taga-Roma. Kaya ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. So sa Roma, Kabanata 8, talata 1 hanggang 4. Pwede pong pakibasa, Ate Hana? Thank you. Soundcheck, verse 1. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalayan na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Okay, mga kapatid, nais ko pong bigyang diin, namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So nakita po ba natin kung paano po ibinangga ni Apostol Pablo yung pamumuhay ayon sa Espiritu versus yung pamumuhay ayon sa hilig ng laman? Kasi kailangan po siyang pagpasyahan ng tao, mga kapatid. Pero yung capable na magpasya kung siya ay mamumuhay ayon sa udyok ng banal na Espiritu or ayon sa hilig ng laman ay sino po? Tayo. Yung mga Kristiyano lamang po ang may kakayahan pagpasyahan yan. Kasi by default, yung mga hindi nagbalik loob sa Diyos, yung mga hindi po nakipag-isa sa Kanya, they are not capable. They are powerless na sundin yung udyok ng banal na Espiritu. By default, ang sinusunod po nila, yung gusto lang nilang gawin. No, yung udyok ng laman. So, bawat isa po sa atin, kung tayo po ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, bawat isa po sa atin ay marapat na magpasya. Kung tayo nga ay tunay na nanampalataya sa Diyos, kung sinasabi po natin na tayo nga ay tumalikod sa ating mga kasalanan, na tayo ay nagsisi at pinagtibay natin ito sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig, kailangan po nating pagpasyahan kung tayo'y mamumuhay sa Espiritu o mamumuhay ayon sa laman. At wala pong gigitna, mga kapatid. There are no middle choices. Pwede nating piliin na mamuhay sa laman, bagamat mga Kristiyano na po tayo, bagamat mga mananampalataya na tayo ng ating Panginoong Hesus, at pwede rin po nating piliin na mamuhay ayon sa Espiritu. What we cannot do, mga kapatid, isasabihin nating Kristiyano tayo, pero namumuhay tayo ayon sa laman. We cannot do that. That cannot happen. Dahil iyon po mismo yung conflict or yung incompatibility na tinutukoy po ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. So sinasabi po dyan ni Apostol Pablo, no, naligtas na po sila sa kasalanan. Binayaran na ng Diyos ang lahat ng kailangang bayaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon sila ay, ano yung state nila, ano yung condition nila? Sila ay pinalaya na. No? Malinaw po dyan, pinalaya na po sila. Pinalaya na sila mula po saan? Mula sa kapangyarihan ng... Saan po sila pinalaya? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. No? Sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, sabi ko nga po, kailangan pong magpasya yung isang Kristiyano. Na siya ba, tayo ba,
ay mamumuhay sa laman o mamumuhay ba tayo sa Espiritu? At yan po ay hindi on a weekly basis pinagpapasyahan. Yan po ay pinagpapasyahan every minute of the day habang tayo ay nabubuhay. So, when we say namumuhay sa laman, ano po ba yung pumapasok sa isip natin, mga kapatid? Bilang mga Kristiyano, pag sinabing namumuhay ayon sa laman, namumuhay sa laman, marahil po, ang naiisip natin ay yung mga karumal-dumal na kasalanan. Ano po ba yung mga karumal-dumal na kasalanan? Hindi tayo pumapatay, hindi tayo nagnanakaw, pero kapag hindi tayo tapat sa ating Diyos, sa pagkakaloob ng banal na ikapu na para sa Kanya, magnanakaw po tayo, mga kapatid. Marahil karumal-dumal sa atin yung nagmumura, nagsasalita ng masasamang salita, naninira ng integridad ng kapwa, or di kaya ng bubugbog ng asawa, no? Hindi ko naman po binubugbog si Kuya Russell, bagamat mas malaki po ako sa kanya. Hindi rin naman niya po ako binubugbog, mga kapatid. So, yun yung mga pumapasok sa isip natin na karumal-dumal. Pero, yung mabuti para sa atin, ano yung mabuti? Ano yung mga naiisip natin pag sinasabi nating namumuhay tayo ayon sa udyok ng banal na Espiritu? Marahil lang papasok sa isip natin, ay present ako every Sunday. Kada linggo, nandito ako. Nagkakalob ako ng ikapu at kaloob, linggo-linggo. Mga kapatid, hindi po yun yung pinag-uusapan dyan. Kapag namumuhay po tayo sa Espiritu, gagawin po natin yung lahat ng mabubuting bagay ayon sa udyok ng Espiritu. Ngunit kung hindi tayo napapamunuan ng Espiritu, maaaring ginagawa natin yung mga mabubuting bagay sa tingin natin, ngunit sila ay gawa pa rin ng laman. Yung gawa po ng laman, mga kapatid, ay hindi necessarily nagawang masasama. Maraming gawang mabubuti tulad ng pagsisimba, pag-awit, pagtugtog, pagtulong na hindi udyok ng Espiritu, kundi udyok ng laman dahil ginagawa natin sila for our own personal purposes. Kahit gaano siya kaganda sa paningin ng kapwa natin, kahit we appear to them na mabait, mabuti, kung sila'y ginagawa natin dahil sa udyok ng laman at hindi dahil sa udyok ng banal na Espiritu, and we have our own selfish reasons, sila'y gawa ng laman. Kaya, alam niyo po, nagiging sobra tayong sensitive or maramdamin kapag hindi nare-recognize yung effort natin. Kapag ganun yung pakiramdam natin, mga kapatid, it will make us ask ourselves, para kanino ba natin ginagawa ang mga ito? Don't we have the satisfaction na ginawa natin siya para sa Diyos, kay mapansin siya o hindi? Kaya, kung gumawa tayo ng mabuti na udyok ng Espiritu at hindi na-recognize yung ating effort, patuloy lang po, mga kapatid, because we are doing it for the Lord. We are not doing this para mapansin tayo ng ating kapwa o ng ating kapatid at sabihin, ang bait mo naman, mabuti ka, no? Matulungin ka. Hindi po, mga kapatid. So, kapag ganon, if we have that in mind, na ginagawa natin yung mga bagay na to para sa Panginoon, kaya mapansin tayo o hindi, patuloy tayong maglilingkod. Magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. May recognition man or walang recognition. That's why imperative po, mga kapatid, yung atas ni Apostol Pablo na mamuhay tayo sa Espiritu. Sapagkat kung hindi tayo mamumuhay sa Espiritu, by default, sinabi ko po kanina, mamumuhay tayo ayon sa laman.
At kahit na gaano pa tayo kabait o kabuti sa tingin ng ating kapwa, mga kapatid, if we are not living in the Spirit, we are living in the flesh. And do we know what the sad thing about is? Nothing that we do in the flesh glorifies God. Wala tayong maaaring gawin na udyok ng laman na makakapagbigay ng karangalan sa Diyos. God is not interested in the works of the flesh. Ang Diyos ay higit na interesado sa mga ginagawa ng kanyang mga tagasunod ayon sa udyok ng Espiritu. At kailangan po nating matutunan yon, mga kapatid. Kailangan po nating piliin araw-araw na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Namumuhay ayon sa Espiritu or namumuhay ayon sa laman. Sabi ko nga po, we cannot have both. Kapag iniisip natin na we have both, we are actually walking in the flesh. So, namumuhay ayon sa Espiritu o namumuhay ayon sa laman. Ito po ang katotohanang kailangang pagpilian ng Kristiyano na inilatag ng Apostol Pedro, Apostol Pablo po yan, sa mga taga-Roma. Dahil sila ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sila ay dapat na mamuhay na ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Mga kapatid, sila po ay natubos. They have been purchased. They have been taken over by God. At kung tunay pong sinurrender, isinuko yung buhay sa Diyos, then they should live in the Spirit. Automatic po yun, mga kapatid. And sabi ko nga po, walang middle ground, walang option B. Wala pong option B, mga kapatid. So, sino po ba yung inaasahang mamuhay sa Espiritu? Mga kapatid, kung hindi pa po tayo baptized in the Holy Spirit, huwag po tayong matulog. All the more that we should listen. Bagamat maaring nakakaantok po yung ganitong oras, sikapin po natin na pakinggan sapagkat this message is for all of us. Especially sa mga hindi pa po nababaptize in the Holy Spirit. So mga kapatid, pag narinig natin itong aral ng Diyos, huwag po tayong magdepensa. Huwag po natin siya sanggain. Huwag po tayong mag-excuse. Ano man yung ating marinig, kung ito'y salita ng Diyos, ito'y aral niya, isipin po natin na mabuti siya at kailangan natin siyang tanggapin. Huwag po natin siyang itapon kaagad at sabihin na hindi para sa akin yan. Because the moment na sinabi natin na hindi para sa akin, yung aral na yon, it is actually for us. Para sa atin yung aral na ito. So, ang tanong po ngayong umaga ay, sino nga po ba ang makapamumuhay sa banal na Espiritu? Okay, ang makapapamuhay po sa banal na Espiritu ay yung mga tumanggap at napuspos sa banal na Espiritu. Sila yung makapapamuhay sa banal na Espiritu, yung mga tumanggap at napuspos sa banal na Espiritu. So what can we get from this? Can we therefore conclude na hindi makakapamuhay sa banal na Espiritu yung mga hindi tumanggap at hindi napuspos? Can we say that with confidence na it's, yes, hindi sila makakapamuhay. Ang makakapamuhay lang sa banal na Espiritu ay yung mga tumanggap at napuspos sa banal na Espiritu. At very evident po yan sa New Testament, mga kapatid. There is a concrete difference doon sa mga napuspos at hindi napuspos. In fact, sa New Testament, yung mga hindi napuspos ay hindi Kristiyano. Sa New Testament, yung mga hindi napuspos sa banal na Espiritu ay hindi mga Kristiyano.
Sapagkat yung New Testament, ina-assume niya, mga kapatid, na lahat ng Kristiyano ay napupuspos. Bakit ina-assume ng New Testament na lahat ng Kristiyano ay napupuspos? Sapagkat ito ay pangako na kaloob ng Diyos. Kung sinasabi po natin na tunay tayong nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus, nagsisuko ng ating buhay sa Kanya, what will prevent each one of us from not receiving the Holy Spirit? Sabihin niyo po, mga kapatid, what may be the reason bakit hindi matatanggap ang banal na Espiritu kung siya'y pangako ng Diyos? Wala po, mga kapatid. Sa New Testament, kung mapapansin niyo po, lalo na po sa aklat ng mga gawa, hinahabol ng mga apostles yung mga Kristiyano na nalaman nilang hindi pa napupuspos sa banal na Espiritu. Para matiyak kung ano man yung naging pagkukulang ay mapupunuan para sila ay mapuspos sa banal na Espiritu. At huwag po nating ihahampas siya sa ating personal na karanasan. Kailangan po natin laging ibangga sa experience ng New Testament believers, mga kapatid, yung expectation natin. Doon sa karanasang inilarawan sa New Testament, doon natin po siya ibabangga. Because our experiences do not dictate the New Testament. It is the experience of those disciples in the Bible that dictated the writing of the New Testament. So what will prevail is always what the Bible says. Kung ano po yung inilarawan na experiences ng mga believers sa New Testament. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-justify sa ating mga sarili. So dahil ang buhay Kristiyano ay buhay espiritual. Ano po ang buhay Kristiyano, mga kapatid? Buhay espiritual. Hindi po buhay sa laman. Hindi buhay makalaman. Hindi buhay na nabubuhay para sa sarili lamang. Kundi po, ang buhay Kristiyano ay buhay espiritual. Kailangan ng bawat isa sa atin ang kapangyarihang dala ng kaloob na banal na Espiritu. Ito po yung dahilan kung bakit sa kabila ng intelektual at praktikal na kahandaan ng unang mga alagad, hinintay pa rin nila ang pagdating at pagbautismo sa banal na Espiritu na mapasa kanila bago sila humayo at isinagawa ang iniatas sa kanila ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung mga alagad, they were more than prepared. Tinuruan sila ng ating Panginoong Hesus 3 years, day and night. And hindi po siya university teaching na lecture type. Ang ginawa po na pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad ay rabbinic teaching. Ano po yung rabbinic teaching? Ito po yung I teach, let's do. We do, you do. Hindi po tayo naturuan kung hindi natin nagagawa. So, para masabi na naturuan tayo, kailangan may gawa. Halimbawa po sa school, tinuruan tayo ng math. Kailangan makompute natin. Sa mga nanay o kahit even sa mga tatay, no? Tinuruan silang magluto. So dapat magluto, no? So if we cannot cook, it doesn't matter if we know the idea, we still did not learn to cook. Kahit na alam pa natin yung recipe on top of our head, kung hindi natin siya naluluto, we still don't know how to cook. Because ang ebidensya ng naturuan ay nagagawa. At ganun po yung mga alagad, mga kapatid. Ang assumption po ng New Testament ay lahat ng mga Kristiyano ay nabaptize sa Holy Spirit. So, matatandaang sila ay tinuruan, pinagsanay, pinahayo, inatasang mangaral, ipanalangin, at pagalingin ang mga may sakit.
Inutusan din po silang palayasin yung mga masasamang espiritu at demonyo. Nagawa po ba yon ng mga alagad, mga kapatid? Yes, nagawa po nila. Na-experience nila yon first hand. Na-experience nila yung mga supernatural things. Hindi po ito head knowledge lang kaya hindi natin masasabi na alam natin kung hindi natin ginagawa. Hindi po uubra yung alam lang natin sa isip natin. Alam ko na yan. The question is, nagawa na po ba natin? So, ang Panginoong Jesus, nung paalis na siya, sabi niya sa mga alagad, no, kung ipaparaphrase ko, okay, aalis na ako. Ako yung nagbigay ng power sa inyo para gawin yung mga supernatural things na yan. Now I am about to go. Aakyat ako sa Ama. Anong sabi po ng Panginoong Jesus sa kanila? Wait. Wait for the Holy Spirit. Maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa bumaba sa inyo ang banal na Espiritu. Tanong, sumunod po ba sila sa ating Panginoong Jesus? Did they wait? Did they wait for the Holy Spirit to come? Yes. And isipin po natin, despite sa enormity ng kanilang experience, yung kasaganaan or kalawakan ng kanilang experience at kaalaman, nagpalayas po sila ng mga demonyo at masasamang espiritu. Nagpagaling ng mga may sakit, mga kapatid. Nangaral. And yet, they still obeyed the Lord by waiting for the Holy Spirit to come. No? Yung mga alagad, bagamat very knowledgeable sila at na-experience nila yung mga supernatural things, hindi sila nagmarunong na pangunahan ng Diyos. Sumunod po sila at hinintay ang pagdating na banal na Espiritu. Hindi sila nagbida-bida, mga kapatid. So sa atin po, mga kapatid, minsan or madalas, dahil alam na natin, nagmamarunong po tayo, pinapangunahan natin ang ating Diyos. Di po tayo marunong sumunod. We rely on our own strength. We rely on our intellect. At masama po siya, mga kapatid, because it is a sign of disobedience to the Lord. It is a sign of not having enough faith to trust the Lord. So mga kapatid, ang banal na Espiritu, siya po yung ikalawang parakletos. Napapalit sa Panginoong Hesus sapagkat ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa Ama. So sino po yung kapiling natin ngayon? Sino po yung kapiling ng mga Kristiyano ngayon? Sino po? Ang banal na Espiritu. Nasaan po ang Panginoong Hesus ngayon? Nasa langit. At ang banal na Espiritu po ang siyang kumakatawan sa Panginoong Hesus at sa Ama. Kaya ang tawag po sa Kanya sa New Testament, siya yung Espiritu ng Diyos at Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. So basahin po natin yan matapos silang maturuan at masanay, Ate Hana, yung verse 49 lang po. Verse 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Okay. Ano po yung ipagkakaloob sa kanila, mga kapatid? Pakilakas po. Okay, kapangyarihang mula sa langit. Hindi po ito kapangyarihan ng talino, kapangyarihan ng muscles o kapangyarihan ng lakas. Hindi rin to kapangyarihan ng emotion. It's not even eloquence in preaching or teaching the Word of God. Hindi po, mga kapatid. Ito ay kapangyarihang mula sa langit. Yung mga nabanggit ko po, yung talino, no, yung lakas, even yung eloquence sa pagtuturo, sila po ay mabubuti, mga kapatid. Baka isipin niyo po, hindi sila maganda. Those things are all good.
Pero if we are going to do yung gawain po ng banal na Espiritu, then we should have the Holy Spirit by our side. Paraclete, mga kapatid. Hindi naman po masama yung mga natural talents natin, no? Na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. But by themselves, yung mga natural talents natin, hindi po nila magagawa. Ever. Yung gawain ng banal na Espiritu. And that takes a lot of humility. Lalo na po sa mga magagaling, sa mga mahuhusay, sa mga marurunong, sa mga logicians, na kung laging mag-isip ay puro logic. Naka-experience na po ba kayo naka-encounter na po kayo ng ganong tao? Yung laging 1 plus 1, 2 plus 2, ito yung logic, pinaghahambing lagi yung data, masyado silang attached sa data. Well, mga kapatid, God is not data-driven. Hindi po natin pwedeng i-test ang Diyos, hindi po natin siya pwedeng ilagay sa test tube at i-test. We cannot test God empirically, but God gets to test us. It is God who gets to test us. Hindi po tayo, mga kapatid. So, Espiritu, kapangyarihan, at pagsasaksi. Ate Hana, yung verse 8 po. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. Thank you, Ate Hana. So dito po makikita natin, nagkaroon ng objective kung bakit ibibigay yung kapangyarihan. Sabi po dyan, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu na isusugo ng Ama, ng Anak at ng Ama. At kapag nangyari po yun, mga kapatid, ano po yung inaasahan mula sa kanila? Sila ay magiging mga saksi. Saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, mga kapatid. Kaya po tayo nandirito ngayon dahil tayo po ay produkto, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Meron pong nagsaksi sa atin. Meron pong nangaral ng mabuting balita sa atin. At maraming salamat sa Diyos sapagkat nagpasya po tayo na isuko ang ating buhay sa Panginoon. Yan po yung objective. No? Na pagdating ng kapangyarihang mula sa langit, pagdating ng banal na Espiritu na isunugo ng Panginoong Yesus at ng Diyos Ama, ano po yung objective? Ano po yung dapat na ginagawa natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon? Tayo po ay dapat na maging mga effective witnesses ng ating Panginoong Yesus. Ang tanong po, tayo po ba ay nagiging mabuting saksi ng ating Panginoong Yesus? Nakikita po kaya, nasasalamin po ba kaya sa ating mga pang-araw-araw na buhay yung buhay na kawangis ng ating Panginoong Yesus nung narito po siya sa lupa? Ang kaloob na banal na Espiritu ay ibinigay ng Diyos hindi dahil gusto niya lang ibigay. No? Ang nais po ng Diyos, the moment na matanggap ang banal na Espiritu, mapuspos sa banal na Espiritu ang bawat isa sa atin, tayo po ay mga magiging effective na mga saksi niya. Effective na mga witnesses. Now, kung hindi po tayo effective na witness ng ating Panginoon, what are we doing? Ano po ang ginagawa natin sa ating araw-araw na buhay? Bakit hindi po tayo epektibo na saksi ng ating Panginoon? Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan natin? Ano po ba yung mga priorities natin? Kung sinasabi po natin na tayo'y mga Kristiyano na nagmamahal sa ating Diyos, tunay na nagsisuko ng buhay sa Kanya, then it is imperative, mga kapatid, na tayo ay maging mga saksi ng ating Panginoon. Yun po yung nais niya, yun po yung objective niya. Pangaral sa mga nagsipagbalik. Sabi po dyan,
No, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina nung nangaral si Apostol Pedro, no? Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Mga kapatid, nandyan po ba tayo? Saan po tayo dyan? Nandyan po ba yung pangalan ni Apprentice Elder Magit? Very visible po ba? Can we read from those verses? Pero saan po tayo dyan? Kung sinasabi nating nariyan po tayo. Ang pangako ay para sa inyo, yung kausap po, no, ni Apostol Pedro, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, ang banal na Espiritu po ay para sa lahat ng Kristiyano. Para sa lahat ng mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dapat maniwala doon sa mga nagsasabing hindi natin kailangan ng banal na Espiritu. Kasi may iba pong nagsasabi na hindi kailangan ng banal na Espiritu. Huwag po nating papaniwalaan yun. It is a lie. It is a big lie. Napakalaking kasinungalingan po nun, mga kapatid. Pag sinabi nila na yung banal na Espiritu, nung unang panahon lang yan, na hindi na natin kailangan yung tongues na yan, hindi na natin kailangan yung prophecy na yan, mga kapatid. Noong unang panahon lang yan, kasi may kailangan patunayan ng Diyos. Mga kapatid, if there was ever a time that God needs to prove Himself, it is today. Sapagkat ang daming ginagawa ng kaaway ng Diyos para linlangin ang tao. Even yung mga nagsasabing Kristiyano, kapag nagpa siya silang magpalinlang. Kapag nagpa siya tayo na magpalinlang sa kaaway ng Diyos, malilinlang po tayo, mga kapatid. So we need the Holy Spirit. Hindi lang po siya force. Parakleto po siya. Kailangan po natin siya para mamuhay tayo effectively bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, para maging mabuting saksi po tayo, kailangan natin ang banal na Espiritu. In fact, wala po tayong makikitang sinasabi sa Bible na hindi kailangan ng banal na Espiritu. In fact, opposite nga po. Sinasabi ng Bible, kailangan natin ang banal na Espiritu. Wala pong pahiwatig man lang sa Biblia na yung banal na Espiritu ay para sa panahon lang nila. Na para bang, ang banal na Espiritu may expiry date ha, may shelf life. It is only good for this time. Hindi po, mga kapatid, walang ganon. Hindi rin po sinabi na pag dumating yung Bible, ay hindi na kailangan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, sila hindi nila alam na malilimbag ang Bible. Wala pang printing press that time, hindi pa nai-invent. So bakit nating sasabihin na hindi na kailangan ang banal na Espiritu ngayon? Dahil po ba nasa modern life tayo? Dahil ba ngayong panahon na to ay puro artificial intelligence na? All the more, mga kapatid, na kailangan natin ang banal na Espiritu. And kung gusto po nating tunay na maunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos, if we are to understand, we have to go back to their time and understand how they understood it. We cannot twist it, mga kapatid. So yung larawan po ng normal na Kristyanismo. Ano po yung larawan ng normal na Kristyanismo? Una po, Ate Hana, pakibasa po. Una, nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pangalawa po, nagpabautismo bilang patibay ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. At pangatlo, nabautismohan sa banal na Espiritu na siyang ipinangakong kaloob sa bawat mananampalataya. So mga kapatid, yan po yung larawan ng normal na Kristyanismo. So, kung normal po tayong Kristiyano,
dapat po nakapaloob po tayo dyan. Nakapagsisi na po ba tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan? Yung tunay po. Alam po ng ating Panginoon yun. Siya po yung higit na nakakaalam. Tayo po ba ay nagpabautismo na bilang patibay ng ating pagsuko ng buhay sa Diyos? Lahat po ba tayo nagpabautismo na, mga kapatid? So yung mga hindi pa po nagpapabautismo, ine-encourage ko po kayo bilang patibay ng inyong pananampalataya, pagsuko ng buhay sa Diyos, pakikipag-isa sa Kanya, pagbabalik loob sa Kanya, it is a must. Kailangan po. Hindi po option. It is a must na magpabautismo po tayo sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At yung number 3, mga kapatid, kung wala tayo dyan, sabi ko nga po kanina, let us listen carefully and desire to receive the Holy Spirit. Huwag na po nating patagalin. Huwag na po nating ibinbin. Huwag po nating i-delay. Parang kung may bucket list po, dapat number 1 po siya sa ating bucket list. Kung tunay po tayong mga Kristiyano. Huwag po tayong manatiling ligtas lang. Kailangan po ay mabautismuhan po tayo sa banal na Espiritu. Kailangan po siya, mga kapatid. Ate, kung gusto naman akong ibaptize sa Holy Spirit, kasi ang nagbabaptize po sa Holy Spirit ay sino? Ang Panginoong Hesus. No? So, tama po ba yung reason na, ate, kung gusto akong mabaptize sa banal na Espiritu, babaptize niya ako? Tama po ba yun? Kung gusto akong ibabaptize niya ako. Mga kapatid, hindi po. It does not work that way. Kailangan po natin siyang masidhi na pakanasain, na gustong-gusto po natin siyang matanggap. Hindi lang po para makapagsalita ng iba't ibang wika, kundi para po tayo ay ma-empower na mapagtagumpayan po natin yung buhay natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po si Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Galacia, did you receive the Holy Spirit by faith or by works? Ano po yung sagot, mga kapatid? Yung tanong ni Pablo sa mga taga-Galacia, did you receive the Holy Spirit by faith or by works? Paano po ba tinatanggap ang banal na Espiritu? Is it by works or by faith? By faith po, mga kapatid. So yung mga Kristiyano po sa Roma, katulad ng iba pang mga iglesia sa Bagong Tipan, ay tumanggap sa kaloob na banal na Espiritu. Sila ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. At ito po ay normal lamang sapagkat hindi hinahayaan ng mga apostol na magbalik loob ang mga tao sa Diyos nang hindi nila matatanggap ang banal na Espiritu. Kaya nga po nabanggit ko po sa inyo kanina, no, sa New Testament, hinahabol po lagi ng mga apostol yung mga Kristiyano na nababalitaan nilang tunay na naging Kristiyano pero hindi pa natatanggap ang banal na Espiritu, pinupuntahan po talaga nila. Pinapanalangin para matanggap po yung banal na Espiritu. Kaya po sabi sa Efeso chapter 1 verse 13, hindi ba ninyo tinanggap ang banal na Espiritu bilang selyo ng inyong kaligtasan? Tinanggap po nila, of course, mga kapatid. Pero dahil totoo nilang natanggap ang banal na Espiritu. Hindi po katulad nung sinasabi ng iba na, nakita mo na kapag naligtas ka, automatic, natatanggap mo ang banal na Espiritu. Hindi po yun ganun, mga kapatid. That is reading it backwards. That is being hypocrite, mga kapatid. We understand with our mind kung ano ang sinasabi ng text and then babasahin natin backwards just to fit it in with our doctrine. Hindi po dapat, mga kapatid. Hindi natin siya dapat gawin. That is being unfair to the apostles. Malinaw po yung kanilang pagtuturo, yung kanilang mga itinuro, mga kapatid, na kailangan
matanggap ang banal na Espiritu. Hindi po automatic na magpasya tayo, na magsuko ng buhay sa Diyos. The moment na magpasya tayo, natatalikdan natin yung ating mga kasalanan, at tayo ay makikipag-isa sa Panginoong Yesus, hindi po automatic na kasabay ng desisyon nating iyon, ay natanggap na rin natin ang banal na Espiritu. Hindi po, mga kapatid. So, yung mga mananampalataya po, mga kapatid, sa Efeso, natanggap nila yung banal na Espiritu because they really received the Holy Spirit when they believed. Halimbawa po, nung nagsisimula po yung church sa Ephesus, di po ba papunta si Apostol Pablo roon? Tapos nasa lubong niya yung mga alagad, no? Sabi ni Apostol Pablo, did you receive the Holy Spirit since you believed? Tinanggap niyo na ba ang banal na Espiritu magmula nang kayo'y manampalataya? Anong sagot nila? Hindi pa po. Bakit? Kasi hindi namin alam na may banal na Espiritu pala. So, ignorance, mga kapatid, is one great barrier. Kaya yung mga apostol, no, ang ginagawa nila, pinupuntahan nila yung mga hindi naturuan, yung mga hindi pa nakarinig na meron palang banal na Espiritu, tuturuan nila, ipapanalangin nila, and then they will receive the Holy Spirit. So ito po ang tanong ko, mga kapatid. Ate Hana, pakibasa po ng malakas. Maaari bang maborn again, ngunit hindi natanggap ang banal na Espiritu? Ano po ang sagot dyan? Yung pwede, gumigit na yun eh. Madaya po kayo eh. Yes or no? Meron pong no? Lahat po tayo yes? O lahat po tayo no? Alin po sa dalawa? Wala pong gigit na. Wala pong sagot na pwede. Playing safe po yung pwede na sagot. Pwede po bang maborn again, ngunit hindi natanggap ang banal na Espiritu? Yes, mga kapatid. Pero di ba ate, ang nagbo-born again sa atin ay ang Holy Spirit? Tama po ba? Sino po bang nagbo-born again sa tao? Yes, ang Holy Spirit ang nagbo-born again sa atin, pero hindi automatically na maborn again tayo ay natanggap na rin natin ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po ang nagbo-born again. Pero hindi ibig sabihin nun ay nabaptize na rin tayo sa Holy Spirit. Otherwise, mga kapatid, bakit paghihintayin ng Panginoong Yesus yung mga alagad, no? Yung mga alagad na nangaral na, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagpalayas ng demonyo, at sinabi pa ng Panginoong Yesus, nakasulat na ang kanilang mga pangalan, no? Bakit sila paghihintayin, mga kapatid? Ligtas na po sila, tama po ba? Ligtas na po ba yung mga yon? Yes, yes. Ligtas na po sila, mga kapatid. Meron po bang magsasabi, ate, hindi naman sila totoong ligtas? Meron po bang may courage na kayang sabihin yun? Ate, hindi naman sila totoong ligtas eh. Kaya pinaghihintay sila ng Panginoon na matanggap nila ang banal na Espiritu. Sabi ng Panginoong Yesus, magalak kayo, sabi ng Panginoon, na ang mga pangalan ninyo ay nakasulat sa langit. Ligtas po ba sila o hindi ligtas? Ligtas. Sinabi ng Panginoong Yesus, magalak kayo sapagkat nakasulat na ang pangalan ninyo sa langit. Pero mga kapatid, iba po yung pagtanggap sa banal na Espiritu. Huwag po tayo mako-confuse. Pwede pong maborn again, pwede pong maligtas, nang hindi pa natatanggap ang banal na Espiritu. So yes po ang sagot dyan. It is a resounding yes. Walang duda. Yes. So yan po, na-born again, ngunit hindi natanggap ang banal na Espiritu. Ate Hana, pwede pong pakibasa yung verse 12 lang po muna.
Okay, verse 12. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Okay, so ano po yung nangyari dyan, mga kapatid? Nangaral po si Felipe ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol po sa ating Panginoong Hesus. Sila po ba'y sumampalataya? Yes, sumampalataya sila. Very evident po dyan. Sumampalataya. Sila po ba'y nagpabautismo? Makikita rin po dyan, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Na-born again ba sila? Yes. Ligtas na po ba sila? Nagsisi po sila, di po ba? Nakita po natin yon. Nagpabautismo po sila, tama po ba? Nakita din po natin yon. Sabi niyo po, na-born again sila, tama po ba? Ligtas na po ba sila? Maituturing po ba silang ligtas? Parang hati po kayo Yes or no? Yes. Kung mamatay sila ng oras na yon, sa langit po ba sila mapupunta? Yes. Were they baptized in the Holy Spirit? No. Exactly the reason kung bakit pupunta po si Apostol Pedro, sina Apostol Pedro at Juan, nung mabalitaan nila. No? Sila'y ligtas, mga kapatid. Sila'y sumampalataya. Pinagtibayan nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-undergo ng water baptism. Sila'y born again na. Sila'y ligtas po. Pero, hindi pa nila natatanggap yung banal na espiritu. So, maaring ganito po siya, mga kapatid, no? Kasi malayo po yung Samaria sa Jerusalem. So, kung paglalaruin lang po natin yung ating isip, no? Or, kumbaga, i-imagine natin, nandyan tayo sa panahon nila, then, isipin natin, no? Maaring ganito po yung nangyari. So, dumating po yung balita sa mga apostol. Ganun ba? May revival sa Samaria? So itatanong syempre nung apostol doon sa nagbalita, nabaptize ba sila sa Holy Spirit? Natanggap ba nila ang banal na Espiritu? Narinig nyo ba silang nagsalita sa ibang wika? Ano marahil yung sagot nung kausap nila? Ay, wala pong ganun, nabautismuhan lang sila. So ano pong ginawa ng mga apostol? Umahon sila, papunta sa lugar, at ang kanilang target ay, pakibasa Ate Hana ang verse 15. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay, thank you, Ate Hana. So sabi po dyan, no, upang sila'y tumanggap din. No? Upang sila'y tumanggap din. Umahon ang mga apostol, nag-effort, napuntahan sila from Jerusalem to Samaria upang sila ay tumanggap din. At ang salitang din ay qualifier, mga kapatid. So, tumanggap din ng Espiritu Santo. Bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. So, nilayon ng mga apostol, no, napuntahan sila sapagkat hindi pa bumababa sa kanila ang banal na Espiritu. Sabi diyan, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anong klaseng bautismo po yan? Yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bautismo po sa tubig, mga kapatid. So, para sa mga alagad, hindi pwede yan. Kailangan matanggap din nila ang banal na Espiritu. So, pumunta po sila sa Samaria, nagturo, nanalangin, at tinanggap din nila. Bakit? Tinanggap nila yung banal na Espiritu kamukha nung pagtanggap ng mga unang alagad. So kung ano yung nakita marahil sa Pentecost, mga kapatid, ganun din yung nangyari sa kanila.
At typical po iyon sa bawat experience. Kaya yun po talaga mga kapatid, yun yung kailangan nating panghawakan. Yun yung magpapatibay, magtuturo. Yung evidence na natanggap din po ang banal na espiritu. So ito pa po, na born again, ngunit hindi natanggap ang banal na espiritu. Sabi po dyan, Ate Ana, pakibasa po. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ng ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala." Yan po yung sinabi ko sa inyo kanina. So pagdating po sa Acts 19, no? Diyan po, doon sa Efesos, kung saan nanggagaling yung Efeso, chapter 1, verse 13, na laging pinagsasanggalang po nung mga ayaw tumanggap sa banal na espiritu kasi natanggap na raw nila nung sila'y magpasya na sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ang tanong po dyan, kung natanggap nila, bakit ibang-iba yung pagkatanggap nila dun sa pagkatanggap sa Biblia? Sasabihin ng iba, kasi iba na ngayon. Talaga, iba na ngayon? Kailan nangyari yung iba? Nasaan yung shift? Mga kapatid, wala po. Saan nangyari yung shift? Na iba na ngayon? Wala po. Kaya hindi natin pwedeng sa panghawakan yung reasoning ng iba na iba na ngayon. Huwag po tayo maniniwala doon. Ang authority po ay ang salita ng Diyos. Yung Biblia po. So ano po yung sinabi dyan sa verse 2b. Tinanong sila, no? Sabi po dyan, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Yun po yung tanong ni Apostol Pablo sa kanila, mga kapatid eh. Sinasabi mong ikay nanampalataya? Sinasabi mong ikay nagpaalagad? Sinasabi mong ikay nagbalik loob sa Diyos? Tinanggap mo na ba ang banal na espiritu? Ano pong sagot nila? Hindi po. Hindi namin alam na may banal na espiritu pala. So mga kapatid, ignorance, whether by choice, by consequence, or by circumstance, kung hindi natin alam na meron palang banal na espiritu, hindi natin siya nanasain. Hindi natin siya matatanggap. Kaya kailangan po siyang lunasan. Kaya po, mahigit 1 buwan na po nating pinag-aaralan yung patungkol sa banal na espiritu. Para no one among us can say that we have not heard of the Holy Spirit. We do not know that there is a Holy Spirit. Wala na pong makakapag-excuse sa atin yan, mga kapatid. We are now well aware that there is a Holy Spirit. At nawa po, hindi lang basta awareness. Tayo po ay ma-convince na kailangan natin ang banal na espiritu. Ate, baka naman hindi sila totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa tingin niyo po ba ganon yung case? Hindi sila totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus? Mas marunong pa po ba tayo kay Apostol Pablo? Bakit sa tingin niyo, tatanungin ni Apostol Pablo yan kung hindi sila mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus? Hindi po yan tatanungin ni Apostol Pablo kung siya ay hindi convinced na yung mga kausap niya ay tunay na alagad, ay tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. So, maaaring deficient yung kanilang pagiging alagad kasi that time di pa nila natatanggap ang banal na espiritu. Pero kung babasahin po natin yan sa pagpapatuloy mga kapatid, no, makikita po natin, tumigil si Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay, tinuruan niya po sila, at pagkatapos nun, ay binautismohan ulit sa tubig sapagkat bautismo lang ni Juan ang natanggap nila, hindi ang bautismo sa Panginoong Yesus, and then, he prayed for them, and then they received the Holy Spirit. Sila po ay nagsalita sa iba't ibang wika. Ayan, ate.
Sinabi mo, speak in tongues. Diyan ako hirap na hirap eh. Mga kapatid, bakit tayo hirap na hirap? Bakit tayo hirap na hirap doon? Sige nga po, let us reason together. Nagsasalita po tayo, tama po ba? Lahat po tayo nagsasalita. Alam niyo po, maaaring kaya tayo hirap na hirap because it's all in the mind. Na nakaprogram po kasi yung utak natin na we do not accept what we do not understand. Kaya po, maaaring nahihirapan yung mga hindi pa nakakatanggap sa banal na Espiritu. And we just don't want to acknowledge it. Ang sabi nga po ng Roma chapter 8 verse 26, hindi natin alam kung paanong manalangin, pero yung Espiritu, tinutulungan tayo sa pamamagitan ng daing, ng groaning. Yung hindi po natin mailagay in words, no? Yung mga ungol na nanggagaling sa puso. Yung mga hindi mai-express sa salita dahil sa tindi ng nararamdaman. Umuungol tayo sa Diyos sa pananalangin. At ano po yung sabi doon? The Lord understands what we are praying for. Kahit ungol lang po yan, naranasan nyo na po ba yun? Yung bigat ng sitwasyon? Yung we cannot put words into it pag nananalangin tayo sa Diyos. Alam niyo po, nangyayari po yan pag sobrang bigat ng problema. Mabigat yung sitwasyon. Hindi natin alam kung paano susolusyonan. We turn to God. We pray to Him. And there are times, because we do not know talaga kung ano yung kalooban ng Diyos, we are confused. No? We pray in the Spirit. And whenever we pray in the Spirit, we can never go wrong because the Lord understands it. Kahit hindi natin nauunawaan, mga kapatid, the Lord understands it. Why? Because He reads our heart. Not the words that we say. Not the words that we utter, mga kapatid. That's why the Lord understands it. Because He sees our heart. Yung puso natin, yung binabasa, yung tinitingnan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, isatinig po natin siya kahit gaano ka-primal yung expression, kung kaya po natin silang ilabas, we will get baptized in the Holy Spirit. Kung tatanggalin lang po natin yung pagtuligsa na, ate, hindi naman language yan. Who's talking about language, mga kapatid? Ate, di ba dun sa Pentecost, sa Acts chapter 2, naintindihan nila yung sinasabi? Okay, naintindihan nila. But how about Acts 8? Yung sinasabi sa Acts 8. How about yung sinasabi or yung experience sa Acts 10? Sa Acts 19, naintindihan ba yung sinasabi? Na-interpret ba yung sinasabi? Hindi. What about yung praying in the Spirit sa mga taga-Korinto? Yung sabi ni Pablo, yung accusation na nagbababol kayo, nagsasalita kayo, wala namang nag-i-interpret, hindi tuloy maintindihan ng mga baguhan na pumapasok. Saan po galing yung obligasyon na kailangang maintindihan, mga kapatid? In the first place, hindi naman po tayo ang kausap. Sino po ba ang kausap? Sa tuwing tayo'y nagsasalita sa iba't ibang wika. Ang Diyos. And that is all that matters. Kahit hindi siya language, kahit na babol lang siya na da-da-da-da-da-da-da. Because the Lord understands it. And that is all that matters, mga kapatid. Na nauunawaan ng ating Panginoon yun. Sabi ko nga po kanina, ang Diyos, He does not listen to our words. He does not listen to the uttered words, but He reads our heart. In fact, kaya po, kung maalala niyo po sa Bible, no, merong tagpo na nasabi ng Panginoong Hesus, hipokrito yan, hypocrite. Kasi, lumalabas sa kanyang bibig, pero hindi totoo sa kanyang puso. At kapag ganun po tayo, mga kapatid, lumalabas sa ating mga bibig, hindi naman pala totoo sa ating mga puso, tayo'y mga hipokrito.
We are hypocrites, mga kapatid. So maaaring itanong nyo, how did God read it? Paano yun nalaman ng Diyos? Kasi nga po, sabi ko po kanina, He reads our hearts. Nalalaman po yun ng ating Diyos. At kung maiintindihan natin iyon, no, we are halfway through para matanggap yung bautismo sa banal na Espiritu. Diba mga kapatid, nanonood, meron po ba ditong mahilig manood ng basketball? Basketball po, volleyball. Volleyball. Okay. Basketball or volleyball? Alin man po sa dalawa. Di ba nasa TV lang tayo? Pero napapasigaw tayo, di ba? Hindi natin mapigilan na i-express natin yung ating emotion, mga kapatid. Pero pagdating sa Holy Spirit, naninigas tayo. Pag nanonood tayo ng laro, o nanonood siguro ng mga nakakaiyak na love stories, we express our emotions. We express the sentiments of our hearts. Pero bakit pagdating sa banal na Espiritu, tuod po tayo? Bakit pagdating sa banal na Espiritu, hindi natin mai-express yung ating pagpupuri sa Diyos? Mga kapatid, that is a demon. That is a bondage. Bondage to intellect, bondage to emotion, bondage to whatever na sasabihin ng tao sa atin. Huwag po nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Huwag po kapag may panawagan na purihin ng Diyos upang matanggap natin yung banal na Espiritu. Huwag po tayong conscious sa ating paligid na, nabaptize na siya. Nabaptize na rin yung katabi ko. Ako na lang hindi nababaptize. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po ganun yung thinking. Alam niyo po, ang tagal ko po bago nabaptize sa Holy Spirit. Kung di po ako nagkakamali, nakapitong dalo po ako or mahigit bago ko po siya naranasan. Pero totoo yun, yung sinasabi na pakanasain natin sapagkat ibibigay siya ng Diyos. Pangako siya pangako. Pangako sa lahat ng tatawagin ng Diyos. Pangako sa lahat ng makikipag-isa sa Diyos. So kung pangako po siya sa bawat isa sa atin, bakit hindi natin siya matatanggap? Sino po ba ang nangako sa atin? Hindi po tao ang nangako sa atin. Ang Diyos ang nangako po sa atin. Kailangan po natin siyang nasain. Kailangan po yung matinding nasain para matanggap siya. Kailangan hindi natin siya susukuan para matanggap po natin siya. Sapagkat the moment na sumuko tayo at iisipin natin na okay lang, ligtas naman ako, born again naman ako, okay lang, kahit hindi ko matanggap yan, buo pa rin naman ako. Hindi po, mga kapatid. We are missing a lot kapag hindi natin natanggap ang banal na Espiritu. Kailangan po natin siya. Higit na kailangan. Above anything else. Above anyone else. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Huwag po tayong makontento o manatiling ligtas. Kasi yun po yung nakakalungkot mga kapatid Marami pong ligtas sa atin, pero hindi pa natatanggap yung banal na Espiritu. Yun po yung kalagayan ng maraming Kristiyano ngayon. Hindi po nila natatamasa yung kapuspusan dahil hindi nila natanggap yung banal na Espiritu. So dahil dito, hindi lamang sila nakabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapabautismo, sila rin ay napagkalooban ng kakayahang at kapangyarihang mula sa Diyos na tahakin, ipagsaksi at isabuhay ang hindi karaniwang buhay Kristiyano. Hindi ito karaniwan sapagkat ito ay ginagabayan at pinamumunuan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, yung spiritual life is not a normal life. It is above the normal life. At dito, mapagtatanto natin, mga kapatid, I hope by this time na pagtanto na natin na buhay espiritual yung buhay Kristiyano.
Ang buhay Kristiyano ay buhay espiritual. So kung kung ang buhay Kristiyano ay buhay espiritual, mga kapatid, dapat hindi lang po natin ginagawa yung mga gusto lang nating gawin. Dapat marunong tayong magpigil sa ating mga sarili sa tuwing nagbabrowse tayo sa FB or sa Netflix at may tumambad na mga hindi kaaya-ayang basahin o panoorin. Huwag po natin pagbibigyan yung udyok ng laman na basahin yon o panoorin yon. Tandaan po natin, pinalaya na po tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Hindi po tayo powerless para tanggihan yung udyok ng laman. Kaya nga po ang sabi ko po kanina, kailangan nating pagpasyahan. Mamumuhay sa banal na espiritu, ayon sa espiritu, o mamumuhay ayon sa laman. Alam niyo po mga kapatid, kaya may choice tayo, may power tayo na tanggihan yung udyok ng laman, mga kapatid, sapagkat may naririnig po tayong tinig na nagsasabi sa atin kung paano tayo mamumuhay. Hindi po audible voice na magbubulong sa atin, but merong conviction, lagi ang banal na espiritu, na magsasabi sa atin, even before na gawin natin yung kasalanan na to, na huwag. At kung sakaling matigas ang ating ulo, pinili natin na gawin pa rin yung kasalanang ito, nararamdaman po ba natin yung hindi mawalang udyok na nagkasala tayo? Lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran, talikuran natin yung kasalanang ito. Meron po bang ganon? Meron po ba tayong ganon na nararamdaman? Yun po ay conviction ng Holy Spirit. Kaya po mga kapatid, sa isang tunay na nagsuko ng buhay sa Diyos, sa isang tunay na alagad ng Panginoong Hesus, pinipili nating magpatawad kahit tumututol yung ating kalooban. Naranasan niyo na po ba yun? Sobrang tutol yung kalooban, pero pinipili nating magpatawad because it is a choice. It is a choice whether we will forgive or not forgive. Pinipili din nating tumulong. Kahit i-sacrifice natin yung mga wants, yung mga gusto sana nating bilhin. Kasi inaari natin na mas kailangan ng kapatid kaysa sa atin. Again, it is a choice to help. Pinipili nating mag-ikapu at maghandog ng kaloob sa Diyos. Sapagkat yung tunay na nakapag-surrender ng puso at buhay sa Diyos, hindi na mahirap sa Kanya yung pag-iikapu. Dahil nalalaman natin na ito'y banal, inaaring banal ng Diyos at para sa Kanya, at yung kusang kaloob ay nakapagbibigay ng parangal sa Diyos. So we march by a different beat of drums, mga kapatid. We dance to a different music. That is why pati yung mga damit natin, pinipili natin, no? Hindi tayo magsusuot ng mga damit na revealing, na magkakasala yung kapatid natin, no? Meron ba magsasabi na, ate, okay lang ako magsuot ng maikling shorts. Kasi batchat palo-palo naman ang legs ko, walang titingin sa akin. Can we say that to God? Lord, okay lang isuot to kasi hindi naman maganda legs ko walang titingin. Do we have the audacity to tell that sa ating Diyos? Magre-reason out ba tayo sa Kanya ng ganon? Alam niyo po, ang banal na espiritu, totoong-totoo po, na bago pa nating pagpasyahan yung mga bagay na maglilid sa atin sa pagkakasala, very strong yung kanyang udyok. Nasa sa atin ngayon yun. Kung pakikinggan natin yun, o pipiliin natin
na baliwalain. Naalala niyo po yung turo, huwag hadlangan ang banal na espiritu. Huwag po natin siyang i-grieve, mga kapatid, no? Paraklit po siya eh. So, laging may limit sa atin, mga kapatid. Yung buhok, no? Hindi po natin basta sinusunod yung pagpapagupit na popular. Sapagkat tinatanong natin, ito bang haircut na ito? Matutuwa ba ang aking Diyos dito sa haircut na ito? Natuwa nga yung mga kaibigan natin, no? Pre, okay yan. Para kang pating. Hindi naman po natuwa ang Diyos. Sino pipiliin natin na matuwa? Yung mga barkada natin, kaibigan natin, o yung ating Diyos? So kapag tayo'y Kristiyanong totoo, mga kapatid, ginagabayan po tayo at pinapamunuan ng banal na Espiritu. So mga kapatid, kanina kung matatandaan nyo po yung picture na pinakita ko sa inyo kanina, I am living my dream. Nakalagay po doon. I am living my best life. So, ano po para sa isang Kristiyano na tulad natin, yung I am living my dream. I am living my best life. Sa isang Kristiyano na totoo, sa isang alagad ng ating Panginoong Hesus, sa isang lingkod ng Diyos, yung I am living my dream is a life that is fully surrendered to our God. Siya po yung maghahari sa ating buhay, siya yung mamumuno sa ating buhay. Hindi tayo magpapasya or kikilos nang hindi kinukonsulta. Ito po ba, Panginoon, ang kalooban nyo o hindi? Hindi tayo magmamarunong na papangunahan siya. Hindi natin ipagpipilitan yung mga buktot nating pag-iisip. Hindi tayo magja-justify sa Diyos. Hindi po tayo magtatago. Hindi po tayo maglalatag ng napakaraming excuses. Ang gagawin po natin, hahayaan po natin ng Diyos na tunay na mamuno sa ating buhay. It is a life, sabi ko nga po, that is fully surrendered to the Lord. Araw-araw po yan, mga kapatid. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Sabihin nyo na po, corny, but it is true. Hanggang sa kunin po tayo sa daigdig na to. Ipagsusulit po natin yung ating buhay sa Kanya. Pagmamatapatan natin siya dahil siya ay Diyos na laging mabuti, matapat, at higit kanino paman na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po.